porke na-delay, failed ka na sa buhay mo. Kumbaga parang mas nag-open up pa nga yun sa mga, parang mas naging ano tayo, mature enough na i-handle yung mga ganung bagay. Kaya nga diba, na okay lang yung matakot, okay lang yung kabahan, okay lang din yung ma-doubt, pero gawin mo sa siya, ganun, gawin mo siyang lesson, inspiration na pagpatuloy pa rin yung buhay. Nasa isip ko na hindi dun nag-e-end yung buhay ko. Hindi sa yung pag-drop ko or pag-shift ko, hindi dun mag-e-end yung parang pangarap ko. Kasi parang ngayon, kasama ko si Ate Claire at Eliza para pag-usapan namin yung mga bagay na naranasan namin bilang isang irregular student this college. so, bakit ba ito yung naging topic natin sa podcast na to? So yun, isa kasi ito sa common problem as a college student, kagaya natin, lalo na mga Gen Z ngayon. Tapos marami din kasi ako na-encounter na question sa community group ng CBSU about sa pagiging irregular student. So, dahil doon, meron tayong mga questions na sasagutin sa podcast ito. Mag-start na tayo. So, first question. Bakit or paano kayo naging irregular student? So, yung first course ko nung first year, first sem, ay accountancy. Yun yung pangarap ng magulang ko sa akin, maging accountant. Pero, hindi ko talaga siya gusto, as in. Yung pag-apply ko pa lang, parang napipilitan na ako. Tapos yun nga, nung nakuha ko siya, nung na-take ko siya, hindi siya kaya ng mental health ko. Hindi siya kaya ng mental health ko. Hindi ko ni-risk yung mental health ko para matapos yung accountancy. Kasi alam ko na, hindi ko kaya naging irreg ako, nag-shift ako. So yun, sa part ko naman, nung grade 9 ko, na-encounter yung term na accountancy. And may teacher na nakapagsabi nga sa amin na kakilala niya na accountancy na, CPA na palipat-lipat lang ang ibang bansa, tapos pirma-pirma lang. Tapos, ayun, sobrang laki ng sweldo na nakukuha. Tapos parang, yun, doon ko naisip na, ay gusto ko yun kasi practical, madaming pera pa ganun. Tapos pirma-pirma lang daw. Tapos, ayun, hindi ko naman alam na sobrang hirap niya. Parang sa akin, alam ko na mahirap siya. Pero nung nandun ako sa point na yun, hindi ko pala kaya talaga. Tapos sobrang mababaliw, gano'n. Yung tipong sobrang talaga ako mababaliw na takot akong pumasok, pagpapasok na sa major subject. Kaya parang naano ko na, parang ayoko na, hindi ko na kaya. So yun, sinabi ko sa parents ko na gusto kong mag-shift. Tapos yun, pumayag naman sila. Ako naman, naging irregular ako kasi may isang major na hindi ko na-maintain, which is yung cost accounting nga. Na at first, hindi ko in-expect na hindi ko siya makakaya kasi nakaya ko naman yung isang major. Nasa uno pa yung grade ko dun, pero pagdating sa isang major, parang ang hirap. Considering din kasi yung prof, ang hirap din maging, parang na-culture shock din talaga ako na parang, ay, akala ko kaya ko, tas biglang hindi. Kaya yun, sabi ko, sige, no choice, mag-shift na lang. Kasi nga, ayoko na namang mahirapan pa na mag-shift or lumipat ng ibang school. Ganun. Okay, next. Hindi niyo ba naging choice, hindi niyo ba naging choice or option na lumipat ng ibang university para piliin yung gusto niyong course? Sa akin, nung first sem pa lang, nag-drop ako ng subject. Iniisip ko na what if lumipat ako sa private school. Nasabi nga ng nanay ko, lumipat ako kasi baka kayanin ko doon. Kasi nga, gusto niya talaga yung accountancy para sa akin. Pero, syempre, naging practical din ako. Syempre, tuition, tapos tatlo kami magkakapatid nag-aaral pa. Tapos, iniisip ko, itutuloy ko yung accountancy, hindi ko naman yung gusto. So, hindi na lang. Nag-shift na lang ako ng course. Sa akin, may choice naman na lumipat. Kaso kasi parang nabuo na sa isip ko na dito ako sa dorm na to, tas dito ako gagraduate sa CBSU. Parang naisip ko na parang sobrang hassle kung lilipat pa ako ng school. Tas marami yung asikasuhin. Tas mag-isa lang ako. Parang hindi ko siya kaya kasi ang hirap din naman talaga ng accountancy sa ibang school. Pero mas maliles nga lang siya. Kaso kasi, parang makikipag-communicate kasi ibang tao, tapos mag-isa ka lang, parang hindi ko kaya na, parang iniisip ko pa lang, hindi ko na talaga siya kaya. Kaya,
akin, sabi ko, hindi, mag-shift na lang ako dito. Kahit gusto ko yung accountancy, give up ko na lang siya. Mali mo naman, parang nasis ko nga lang nun, gumraduate na lang ako, yun na lang. Basta Magkaroon na lang, basta gumraduate na lang. Yun na lang. Ikaw, like, Sa akin, may choice ako lumipat talaga kasi alam ng family ko na ang gusto ko mo talaga is accountancy. Tapos doon ko lang nakikita sa sarili ko na maging CPA, wala akong ibang work na gusto. Kasi yun nga, sabi din Eliza, parang ang practical kasi ng accountancy, parang yun nga sa iba, so nasabi na iba, pirma lang, napakadami na ganyan. Lalo na kapag ka doon nasa Big 4 ka na company, parang ang bilis yung maman dito, ganyan. Ito yun na nasa mindset ko, graduate ako ng accountancy. May choice na lumipat talaga, pero pinilit ko na wag na lang kasi yun, practicality nga. Kaya nang sabi niya, tuition kasi ganyan. Kahit ba naman na ako na lang yung nag-aaral, syempre, kailangan ko pa rin makisalamuha or parang pakiramdaman yung magulang ko. Kasi ayoko dumating sa point na kailangan pa mangutang ng nanay at tatay ko para lang sa tuition yun. Okay, next tayo. paano kayo nakikitungo o nakikisalamuha sa mga klase niyong regular na estudyante? Nung una, mahirap. Kasi, syempre, bago sa atin yung pagiging erect. Bago sa atin na second subject, pupunta tayo sa ganitong building. Tapos, syempre, minsan nakakahiya na doon na silang lahat. Tapos tayo, parang excited tayo. Bigla kakapasok lang natin. Tapos, sorry po. Lalo na nung unang meet. Second sem na. Lasi na sila, ganyan. Tapos, ayun, parang nung nasanay na, parang kaya na, kinakaya na natin na sabayan sa kanila, makasalamuha sila, ganyan. Sa akin din, parang ganun din. Pero parang sa akin, buti na lang magkakasama tayong tatlo na may kakilala ko at least. Kahit Hindi ko kailangan na pilit yung sarili ko sa kanila na kausapin sila. Kaso, umabot pa rin talaga sa point na kailangan natin makipag-usap. Tapos, ayun, makikita mo talaga yung difference ng mga tao na pag pumasok ka dito, ganito sila. Tapos, syempre, kailangan may adapt yung sarili mo sa kanila. Kailangan may adjust yun. So, medyo mahirap, pero nakakayanan naman kasi may kasama. Ikaw? Ako, parang ang hirap at first. Kaya din nung inyo, lalo na super mahihayin ako. Hindi ko alam yung gagawin ko siguro kung ako lang mag-isa, tas wala kayong dalawa. Kasi syempre, hindi ko alam kung paano mag-approach, kumbaga. Kasi sa akin, may ugali ako na parang pag hindi sila yung nauna mag-approach, hindi ko rin ma-approach. Eh, syempre, nakakaya naman as ireg na sila yung una mag-approach sa akin, ako nga yung may kailangan. So yun, natuto na lang din ako makasalamuha sa kanila kahit mahirap, kumbaga. May struggles talaga. Nanliit ba kayo knowing na ilan sa mga kaibigan nyo ay accountancy student pa rin hanggang ngayon? Ikaw muna sagot. So ako, sa akin, hindi naman ako nanliit. Kasi parang yung mga kaibigan ko naman ngayon and yung kasama ko sa dorm is bestie-bestie ko naman. So parang sa part ko, sobrang proud lang ako sa kanila na kinakaya ko. And gets ko rin sa sarili ko and alam ko yung kakayahan ko na parang alam ko yung difference namin na kung kinaya niya, edi siya yun. Tapos ako, ngayon, kinakaya ko pa rin. So, proud din ako sa sarili ko kasi hindi naman ako nag-stop talaga na tumigil ng pag-aaral. Tinutuloy ko pa rin and nagkaroon ako ng mga panibagong goals. Ako kasi di ba nauna ako mag-drop sa inyo. Sabi ko, parang nakakahiyang sumama sa kanila kasi syempre sila itutuloy-tuloy nila. Tapos ako, nag-drop na ako. Tapos, bala ko, second sem, mag-shift na nga. Parang, nahihiya ako sa kung ano yung magiging tingin nila sa akin, lalo na sa nating section. Tapos, ayun nga. Nililiit. Oo, nung una. Kasi lalo na yun nga yung pagpapasok tayo. Lalo na pag first meet talaga, parang, sabihin ng prof, ireg sila. Sila yung ireg. Parang ipapakilala, ganyan. So parang iisipin mo, parang ang liit ng tingin nila sa atin kasi ireg tayo, tas sila ganun. Pero buti na lang sa circle of friends natin, sobrang din nila, supportive. Kaya parang kahit nandiliit ako nung una, na pupush nila ako na marami din. Ako rin naman, nandiliit ako nung una kasi syempre kami lang na-declare kumbaga dun sa section namin yung parang nawala. Sa declare kasi nag-drop, tapos ako talaga hindi ko na-maintain. Wala, parang nung sa circle of friends kasi namin nun yung first year, first sem. Parang ang goods kasi talaga, tapos sama-sama kami nag-aaral, ganyan.
ganyan, tas uy, anong score mo sa ganito, sa ganyan. Parang hindi kami nagpapataasan, kami nagpapatulungan kami. Yun nga yung inisip namin ng accountancy, parang ang ganda-ganda ng section namin. Kaya nasabi ko siguro hanggang 4 year kayo magkakasama. Syempre, unpredictable naman yung nangyayari. Tapos, syempre, di mo naman may iwasan na maliit ka talaga lalo na kapag ka ganun kayo ka-close. Pero buti na lang nga, yun, circle of friends namin, parang ang healthy din ng relationship at first. Kakamusta kasi nga, lalo na may mga friends kami na nag-chat talaga sa amin na okay lang yan, like ka, ganyan. Sa nakaranasan ko rin naman na parang, yun, parang kinamfort pa rin naman nila ako knowing na hindi ko nga na-maintain yung isang subject. Ganun. Ano yung mga naging epekto ng pagiging irregular bilang estudyante, kaibigan at anak? Sa akin, yung naging epekto niya as a student, syempre, sobrang laking paninibago sa environment. Kasi kailangan mo nga laging mag-adapt sa kanila. Tapos, ano pa, iba-iba po yung schedule natin. Tapos, iba rin sa mga klase natin. Tapos, iba rin yung nakikasilamuhan natin. Parang mahirap shots. Yun sa pagiging kaibigan naman, ayun, dahil nga iba-iba yung schedule namin ngayon ng circle of friends, parang hirap i-align para magkakita-kita. Like, last year, nung December, once or twice lang namin sila nakita sa buong year na. Para mag-align lang yung schedule. Kasi nga, sila available ng ganito, kami hindi available. Ganon. Tapos yung sa pagiging anak naman, ayun, naliliit lang ako as anak na parang pag tinanong ng ibang tao, so yung parents ko about sa akin na ano yung course na anak mo? Di ba accountancy? Tapos parang hirap na lang naman na maririnig ko sa kanila na lumipat kasi siya, ganun. Parang doon ako nanliit. Yun, yung naging effect sa akin. Sa akin naman, as a student, ayun, yung effect niya, nakakapanibago, lalo na yung first sem. Siyempre, na-adapt ko na yung environment, nasasanay na ako. Tapos nung nag-ireg, biglang ay bago ulit. Lalo na nung nag-enroll tayo, nung hahabulin natin yung mga prof, ganyan. Makapanibago talaga siya as in. Kasi parang bakasyon na nun, or sem break, nandun pa rin tayo sa school, naghahabulan sa prof, nakipaghabulan sa prof, ganyan. Tapos, ayun nga, bagong makikisalamuha lagi, as in every sem. Parang bagong section na naman yung papasukan natin, bagong environment na naman, ganyan. Tapos as ano naman, kaibigan. Ayun, parang ang hirap, mas lalong humirap yung pakikipag-bonding. Oo, pakikipag-bonding sa kanila kasi sobrang hindi na-align yung time. Lalo na't ireg tayo. Minsan, pag Saturday, wala nga tayong klase, may groupings naman, ganyan. So, yun yung mahirap sa pagiging kaibigan. Tapos, pagiging anak naman, nung una, yung naging effect niya, parang ano, feel ko na, syempre, pangarap ng nanay ko, maging accountancy. So, feel ko na parang disappointed sila sa akin. Kasi syempre, hala, ba't akala ko kaya niya. Tapos biglang sasabihin sa akin ng anak ko, mag-shift siya, ganyan, or nag-shift siya. Syempre, as in, yung tingin ko sa sarili ko nun, parang failure na anak, ganun. Parang yun yung naging effect niya sa akin. Pero, lagi ko naman in-explain sa parents ko na marami ding opportunity dun sa, hindi lang dun natapos yung life ko sa hindi pagiging accountant. Sa akin, siguro ang effect niya as student, ang hirap kasi, yun nga, bagong circle of friends na naman, bagong pakikisalamuha. Pero okay ako kasi, syempre, unexpected friendship na yun. Sinasabi natin kanina sa ating tatlo na hindi naman natin in-expect na at least magkakasama tayong tatlo na humaharap sa ganung struggles, ganyan, sa bagong opportunity nga as OM student. So, siguro as kaibigan, ayun, katulad din ng inyo na ang hirap na niya i-align. Like din sa circle of friends namin na-declare ng first year, first sem. Parang hindi na gano'n nakikita, parang hindi na gano'n. Kasi nga yung iba lumipat ng school. For example, lumipat sila ng Dasma para lang ituloy yung accountancy ulit. Pero yung iba naman sa private school, tapos yung iba nag-shift. Which is hindi na talaga align. Kahit makasalubong din. Parang yun, sobrang once in a blue mo na lang kumbaga gano'n. Tapos sa pagiging anak, wala naman ako naging problem kasi hindi naman ganun yung parents ko na nagbibigay ng pressure, ganyan. Yun din yung good side sa kanila. Kumbaga,
mas naapektuhan ako sa sarili ko talaga mismo. Pero sa parents ko, sa family ko, hindi. Parang ako yung nagbibigay ng pressure sa sarili ko at doubt. Pero yung parents ko, wala. Comfort, ganyan. Kaya, ayun. Okay. Maraming epekto, pero as time goes by naman, nakakope up ko ganyan. Next question. Ano yung mga naging hamon o pagsubok nyo ngayong irregular student kayo? Sobrang dami. Lalo na yung first time natin na tapos yung nagpapapirma pa lang tayo na tipong hihintayin natin sila ng 3 oras sa labas para lang makapagpapirma. Tapos, syempre, after nun, may papapirmahan na naman tayo. Tapos, after natin na maging officially na OM, papapirma naman sa subject. Oo, kasi pipili ka ng course, tapos pipila ka sa side ng magiging schedule, ganun. Ayun, sobrang dami. Tapos pati na rin sa pakikisalamuha sa ibang tao, like sa section na papasukan natin, syempre iba sila, tapos mag-a-adapt tayo doon. Tapos syempre, next sem, hindi natin sila kasama. So kahit naging close natin sila, parang hindi na rin ulit natin sila makakausap. Yun lang. Yun, same lang. Parang pinaka-challenge talaga yung pakikisalamuha sa ibang section. Lalo na kapag di natin ka-years, tapos iba yung college nila. Yung, tulad ng nasamahan natin, iba't iba talaga. Meron sa CEIT, meron sa CAS. Sobrang hirap kasi magkakaiba yung environment na kung saan kami nasanay. Pati sa oras. Pag yung kunyari 7 to 9, tas 9 tapos, to 11. yun din yung naging challenge, yung galing tayo sa new SEM, 7 to 9, tatakbo kami ng CAS or tatakbo CEIT para lang, lalo na pag-exam kasi syempre strict yung time. So, sobrang hirap talaga, lalo na yung oras. Yun. Ganun din naman sa akin, sobrang daming struggles talaga. Ang dami ding factor na nagbibigay ng struggles nga. Yung tao, ganyan, yung time, yung effort. As in, parang lahat naman, ang daming struggles. Sobrang laki ding adjustment, kumbaga. Lalo na tayo nung first time natin maging irregular, parang paano ba natin ito papapirmahan? Paano ba tayo makikasalamat? Super ang daming struggles na hindi mo na siya maisa-isa, pero as time goes by, parang tatawarin mo na lang na, ay, kinaya natin. Ganun pala tayo last. Ganun pala natin, pwede naman pala natin itong gawin, kaya naman pala natin itong gawin. Parang sa una, pinapanghinaan lang tayo ng loob dahil sa mga struggles na yun. So, ano to, last 4 questions. Na-down ba kayo nung naging irregular student kayo? O ano yung mga nararamdaman niyo? Ako super na-down ako nung naging irregular student ako kasi may time talaga na parang wala, nanliit ako eh. Parang wala. Kumbaga, nadi-differentiate kasi yung irregular sa regular, diba? Kahit yung sinasabi nga natin na parang iba yung tingin natin sa irregular. Parang sa atin, iba yung tingin sa sarili natin. Iba rin yung perspective ng ibang tao. Kumbaga, iniisip ng ibang tao na what if kaya tayo bumagsak or naging irregular kasi may mga subject tayo na hindi natin na-take. Mamaya sa isang subject, naging 5 tayo not knowing na kaya lang naman tayo nag-shift. Kasi hindi natin na-maintain yung course na gusto talaga natin or yung first choice talaga natin. So, nakaka-down naman talaga. So, sa akin, oo, syempre. Lalo na yung mga tao nasa paligid mo, yung ipaparamdam nila sa'yo. Lalo na nung sinabi kong mag-shift ako, as in, sobrang nakaka-down. Parang one time, nasa dorm lang ako, iniisip ko kung tama ba or kung tutuloy ko ba. Kasi nga, syempre down na ako nung time na yun na, hala, ito lang yung option ko na course. Tutuloy ko ba or hindi. As in, sobrang nakaka-down siya. Sa akin din. Lalo na yung sa family namin na sobrang daming chikadora na pag-uusapan ka lagi na pag yung nagkita-kita kayo tapos sasabihin anong course mo, ganun. Tapos, kumusta accountancy? Oo, lalo na yung pag sinabi mo, oo, totoo. Tapos pag sinabi mo na, nag-shift ako, PSBA na po ako. Parang, ang dami magbabago yung day nila. Tapos, pero din yung sa, nakaka-down din sa mga classmate natin na regular. Kasi parang may nakausap ko about na misconception nila sa atin na kaya pala ganun yung, kaya pala
na-feel natin na iba tayo sa kanila. Kasi may iba rin talaga silang naiisip na about sa pagiging irregular student. Na akala nga nila talagang bumabagsak. Kasi edi syempre, in-explain ko naman sa kanya na hindi naman ganon. Kasi kagaya natin na bumagsak ang accountancy or lumipat ng course, may mga kailangan tayong i-take na subject na hindi natin na-take. Para mahabol. Yeah, para maging regular student tayo. Okay, next question. Gusto niyo ba talaga yung course niyo ngayon? Ano naramdaman niyo now kasi hanggang ngayon, OM student kayo? So ako una, so to be honest, hindi ko naman talaga gusto yung OM. Kasi nga hindi ko naman siya alam. I mean, nung ko lang siya narinig, nung naging irregular tayo ng second sem. Kasi nga, nung after ng grade, sabi ko, ang babagsakan ko as accountancy, FM. Kasi yun yung parang malapit sa accountancy ba? Or either FM or marketing. Parang yun lang kasi alam ko dalawa, financial at marketing. Tapos nung nilista ko na declare, yun para sa list, sa pag-shift, paghahanap ng ibang course, OM pala yung pag nilista sa akin na declare. Tapos sabi ko, kaya declare, sige, ilista mo na lang ako, kasi nga, para siya pa rin yung kasama ko, kasi diba, kami lang naman yung dalawang circle namin yung hindi nga naka-maintain. Tapos hindi ko alam na yung OM ko, ano ba yung magiging work ko, ganyan, operations management, ano ba yun? Parang hindi, ano bang magiging future ko dito ganyan? Bago kasi siya sa Panginoon. So, yun, bago, as in, doon ko lang talaga yung narinig. Tapos sabi ko, sige na nga, ituloy na lang natin kahit hindi ko gusto. Kasi nga, no choice. What if mama, hindi pa ako makapag-aral? Then, ang plan ko pa talaga nun, after ng second sem first year, this second year, lumipat ako ng financial management. Kasi isip-isip ko naman pag lumipat ako, another struggle sa lilista ng mga prof, mga ganyan, ng mga schedule, another naman. Tapos iniisip ko, sino nang kasama ko nang pag naglumipat ako ng financial, wala na kayong dalawa. Kasi sino mag-aalis, hindi naman kami aalis. So kahit mahirap at saka hindi ko talaga gusto, ayun, no choice na rin. Pero ngayon naman, super duper inaano ko na yung OM, parang na-appreciate ko na talaga siya. Sa akin nung gusto ko talaga kasi align sa, yun nga, yung business. Yung accountancy, hindi talaga siya pumasok sa isip ko, yung nanay ko lang. Pero ang gusto ko talaga, align sa business. Kung hindi man marketing, FM. Tapos yun nga, nung nalaman ko na OM lang yung open, hindi ko talaga siya alam. Kasi bago talaga siya sa pandinig ko na ano yung OM, anong meron sa operations management. Tapos, wala naman din akong choice kasi yun lang yung open. Di, kinuha ko na kasi alam nga naman mag-stop ako yung nasa isip ko pag na-delay ako parang mas another disappointment na naman kasi syempre nag-stop ganyan. Pero nung narinig ko sa pinsan ko na nasa Canada na tinanong niya kasi ako kung saan ako lumipat. Sabi ko operations management. Tapos sinabi niya sa akin na sobrang ganda daw na course na napili ko kasi hindi lang daw siya umiikot sa business. Kahit anong field. Tapos, kahit anong work kaya mo, hindi tulad na marketing, sa pagmamarketing lang siya, or kaya financial. Sa operation, lang talaga. Sa operation, kahit saang field, hospital, pwede ka. Ayun. Kaya, ginugusto ko na rin siya. Sa akin din, nung una hindi ko gusto kasi nung nakita ko yung listahan ng mga pwedeng pag-shiftan, since hindi nga nag-open yung CBSU sa atin ng maraming option na pwedeng lipatan. Parang yung OM lang yung feeling ko, kaya ko. Pero alam sa sarili ko na hindi ko rin talaga siya alam. Do na yun nga yung feeling ko madali. Kahit hindi ko siya alam. So, pinili ko na lang naging OM kasi andun din, may kasama din ako. Feeling ko, hindi ako masyadong mahihirapan mag-adjust pag may kasama ako. Kasi yun, nung narinig ko kay Claire na sabi niya sa amin na sinabi nga ng pinsan niya na maganda yung OM, parang doon na nag-open sa akin yung maraming goal na kasi isip ko, ay sobrang ganda pala niya. So pwede ako magganto, pwede ko siyang tapusin, mag-laude ako, tapos magtayo ako ng sarili kong business, pwede rin ako pumasok, pwede rin ako mag-masteral, pwede rin ako mag-prof, parang ganon. Kaya, ayun, sobrang dami din na-open opportunities. Kaya parang ngayon, ginugusto ko na rin siya. Tapos yun, mas nag-e-enjoy ako mag-aral kasama kayo, tapos sobrang gaan lang. Doon nahihirapan ako, pero kasi sobrang
ganda nung relationship natin. Kaya Parang nakakatulong kahit din. mahirap, no? Oo. Kaya parang kinakaya natin pag nakalipas na, hala, kinaya pala natin. Oo. Okay, congrats sa atin. Oo. Kinaya Saka natin. tama yung sinasabi nila na dapat talaga nasa right circle ka. Kumbaga, hindi kayo pataasan. Kumbaga, Parang kailangan kayo, kailangan kayo pataas. kasi may same goal naman na maging ganito, maging ganyan in the future. So, next. Last na pala to. Naramdaman niyo bang iba kayo sa mga regular student? Ako super duper nakaramdam ng parang nala-left out ganun. Kasi minsan nakasama natin first year, yung iba naman higher year. Parang kumbaga sa isip-isip ko na sila magkakasama na magkakakilala na tayo, OM tayo, tayong tatlo lang na yung iba. Pero sa kagandahan nun minsan na since magkakasama tayong tatlo, parang nagkakasama-sama tayo na, uy, ganito ba nafe-feel ko na parang ang hirap pala. Kasi ang hirap ako sa lang makakapag-iba. Tapos, di ba may mga prof din naman talaga na iba yung tingin sa irregular. Kumbaga, for example, sa groupings, ganyan. Tapos minsan sa recitation, ganyan, sa mga upuan. Parang, kumbaga, yun, meron pa ding discrimination talagang na akong na-feel, to be honest, sa pagiging isang irreg. Kasi sila regular sila eh. Sa akin din, lalo na yung first time natin sumama sa CIT. As in, syempre, sila, Inline parang sila inline sa sa science, ganyan, engineering. Tapos tayo business. Parang yung barrier, sobrang hirap. Parang, sobrang hiwalay tayo sa kanila. Lalo na kapag yung mga students mas lower sa atin. Parang mas kailangan nating mag-adjust. Kasi syempre, tatatlo naman tayo, tapos sila madami. So tayo talaga yung mag-a-adjust. Yun din. Sa akin, sobrang naramdaman ko din na iba tayo sa kanila. Lalo na pag sobrang layo nung course nila sa atin. Oo, Tapos hindi makikita mo align. silang sama-sama sila. Tapos lalo na pag mga higher year yung mga napapasukan natin, sobrang nanliliit tayo na. Kasi hindi naman natin may iwasan yung binabata-bata nila tayo na ang tingin nila sa atin lower year. So kaya-kaya nila tayo, utusan, gano'n. Kaya parang sobrang nakakahiyang makipag-usap or makijoin sa kanila. So, Last question. tayo. Ano yung mga napagtanto niya sa mga naging karanasan niya bilang isang irregular student? So, ako muna. So, sa akin, napagtanto ko na huwag mong ipilit yung mga bagay na hindi naman para sa'yo, lalo na kapag yung sa dream mo. Kasi ako as accountancy, pinipilit ko talaga, as in, gusto ko kasi talaga yung gusto ko Tapos hindi ko na makita yung sarili ko na, parang kumbaga, pag hindi ko pinilit, ano mangyayari sa buhay ko? Ganyan naisip ko. Parang pag di mo kaya, ipilit mo pa rin. Yung gaya nga na sinabi mo, na parang kapag hindi mo nakuha yung gusto mo, parang nagiging failure ka na. Yun yung tingin ko sa sarili ko nung nawala ko sa accountancy, sabi ko, wala, ang napakalaking failure ko sa ganito, ganyan. Pero, since meron akong yung teacher na super duper close ko nga, parang sa kanya ko kauna-unahang na-open na hindi na ako accountancy. Kumbaga, na-open ko sa kanya na, sir, hindi na ako accountancy, hindi ko na-maintain yung isang major, ganan-ganan. So, tandaan ko sinabi niya na pag hindi talaga naka-align sa star mo, hindi para sa'yo, parang ganon. Kumbaga, may mga bagay or may mas malaki pang opportunity na para sa'yo na hindi mo kailangang ipilit na kunyari, may isang din nga sa accountancy, hindi naman talaga para sa'yo. What if ikaw lang, pero ayaw ni Lord na para sa'yo yun. So, yun na yung inisip ko na parang, sige, i-embrace ko na lang tong OM. Kasi what if, yun yung way ni Lord para mas lumaki pa yung opportunity ko in the future. Na kumbaga, sige, wag natin ipilit yung hindi para sa atin. Kung ano yung, parang sinasabi ba nila, kung ano yung maaalas sa buhay mo, parang mas may magandang kapalit. So, yun naisip ko na what if yung OM, yun yung mas magandang kapalit ng pangarap ko para talaga. Sa akin yung lesson, simula nung nangyari yun, nung first sem, parang tumatak talaga sa isip ko na hindi dun nag-e-end yung buhay ko. Hindi sa yung pag-drop ko or pag-shift ko, hindi dun mag-e-end yung parang pangarap ko. Kasi parang dahil doon, maraming naging opportunity. Tapos dahil doon, parang mas natuto ako sa life. Parang dahil nga dun, parang mas nag-mature yung utak ko na sobrang lawak na nung pag-iisip ko na nangyari yon kasi para maging lesson sa sarili ko, ganyan. Nangyari yon kasi alam ko na may mas better na mangyayari sa akin ngayon. Sa akin, yung pinaka naging napagtanto ko nung naging irregular student tayo na yung
yung delay or yung pag-stop natin or yung paglipat natin is a blessing in disguise sa ating tatlo. True. Lalo na yung pagkabuo ng friendship natin. Yung Kasi unexpected. sobrang ganda ng relationship natin talaga. Sobrang masasabi ko, na sobrang miracle sa atin na nagkakilala tayo. Sobrang gaan ng lahat. Like ngayon, exam week natin, sobrang hirap. Pero nakapagtulungan tayo. Tapos pag hindi kaya nung isa, yung dalawa yung gagawa. Or pag hindi kaya ng dalawa, yung isa yung gagawa. Kaya parang kahit na ang hirap sa akin ngayon, nandyan kayo para tulungan ako. Yung ganun ba? Tapos yun din, yung sa opportunities. Kasi parang nung nag-shift ako, parang nung una, sabi ko, ay, ano bang mangyayari sa buhay ko ngayon? Kasi may nakaplano na mag-CPA ako. Pero nung nag-stop ako na yun, may mga nabuo sa akin na goals, na maraming goals, na na-open yung isip ko na marami pa palang nahalaan para sa akin. Tapos, ayun, dami ko rin natutunan. So, totoo talaga yung sinasabi nila na hindi, parang hindi paunahan yung, yung college life. Kasi yung iba, iniisip nila, eto graduate na, tapos ako nag-aaral pa. Yung kaklase ko dati, nag-work na ako na dito nag-aaral pa. Parang sa atin, hindi siya disappointment. Parang tinetake natin siya as, blessing in disguise. Ayun, totoo din yung sinasabi ni Alay na yung sa delay nga. Hindi naman porque na-delay tayo, ganyan. Doon na mag-e-end. Parang blessing in disguise pa nga siya kasi gaya ka na sa Claire, mas naging mature yung isip natin na hindi naman porque na-delay, failed ka na sa buhay mo. Kumbaga parang mas nag-open up pa nga yun sa mga, parang mas naging tayo, mature enough na i-handle yung mga ganung bagay. Kaya nga di ba sinasabi natin na malayo pa tayo sa end, sa college. Pero malayo na yung nagagawa natin. Lalo na sa pagiging erect. Yun nga diba lagi sinasabi, baby steps lang. Kumbaga hindi natin kailangang madaliin. Na what if yung delay nga na to is, mas yun pa yung magbibigay ng napakalaking opportunity natin. Hindi naman natin talaga masasabi Kasi daming lessons. Sobrang dami ko din kasi nababasa dun sa group na nag-aalala sila kung magiging erect sila. Parang ansaya na mag-advise sa kanila na hindi dun mag-e-end yung yung buhay nila sa pagiging erect. Na okay lang yung matakot, okay lang yung kabahan, okay lang din yung ma-down. Pero gawin mo siyang lesson, inspiration na